Minsan hindi ring mabuting makisawsaw sa isang bagay kung alam mo naman sa iyong sarili na wala ka ring magandang ginawa. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood at galing po ulit to sa channel ni Ders TV. Nasa description po ang link ng kanyang channel para mabisita nyo po at masuportahan na rin. So maraming salamat po mga tagapanood sa inyong walang sawang pagtutok at pagsubaybay dito po sa ating channel. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating ang babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Tutal wala naman na tayong hinihintay pa, sabi nga po ni Idol Shubaldi. Let's do this! Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa pakikisawsaw ni Isko Moreno sa suspension na pinataw po ng MTRCB sa It's Showtime na kung saan ay inulan ngayon ng batikos ng maraming netizen. So ganito po ang naging post muna ng isang Kapuso page. Tapos after nito, basahin natin yung naging statement nitong si Isko Moreno. So sabi dito, nagbigay naman ng sarili nitong opinyon ang dating Manila Mayor na si Isko Moreno sa naging desisyon ng makasarili daw, unbothered kuno, pero nag-change account name na si Lala Soto sa pagsuspindi nito sa Showtime. Binigyang diin nito ang kahalagahan ng ganitong sangay ng gobyerno na umano'y nagpoprotekta sana sa trabaho ng mga taong nasa likod ng kamera. So sabi po ni Isko Moreno, I think you should know even better, even if the chair or the head of such agency galing showbiz industry, because you know better than anybody else na maraming umaasa sa likod ng kamera. Hindi lang puro utak, dapat lagyan mo rin ng puso, and that's what you call public service. You protect the greatest number, at the same time you show empathy, you show care, you show understanding, you show compassion as a state, as government. That's how a government should be should be functioning. So yan po yung sinabi nitong si Isko Moreno sa naging desisyon ng MTRCB dito po sa It's Showtime. So ang sinabing ito ni Isko Moreno ay para po sa MTRCB, lalo na po kay Chairwoman Lala Soto na galing sa showbiz industry, dapat daw mas nakakaunawa higit kesa po sa iba. So parang gusto niyang sabihin na mali ang naging desisyon ng MTRCB na suspension sa It's Showtime dahil sa mga empleyadong nagtatrabaho sa likod ng kamera na dapat daw ay mas paboran at mas isipin ang kapakanan ng maraming maapektuhan sa suspension na ito. Dapat daw unawain at alagaan ang kapakanan nila. So ganyan daw dapat mag-isip ang galamay ng gobyerno. So sa madaling salita, ibig nitong sabihin ni Isko na maling suspindihin ang It's Showtime ng 12 days dahil sa mga empleyadong umaasa dito na nagtatrabaho sa likod ng kamera. Alam nyo po mga tagapanood, kung hindi ko kilala si Isko Moreno, maniniwala po ako maganda yung payo niya mga tagapanood eh. Kaya lang po doon sa sinabi niya na dapat maintindihan niya yung mga taong tatrabaho sa likod ng camera, ay kung ibalik ko po sa kanya, 'di ba? Yung ginawa niyang pagbenta po, 'di ba? Yung pagbenta niya po ng mga ari-arian ng Maynila. Hindi niya po ba naisip kung anong mararamdaman ng mga taong nagtatrabaho dun sa area na yun na nawalan din ng hanap buhay dahil dun sa mga pinagagawa niya? Dun sa mga inalisan niya ng pagkakakitaan, maliit na nga lang yung pinagkakakitaan na wala pa. 'Di ba? Naisip niya po ba yun mga tagapanood? Ganyan din po ba yung paglilingkod niya sa bayan? Kaya pala maraming nainis po sa kanya sa pagiging public servant niya sa Maynila. Hindi po ba mga tagapanood? Kaya nga po hindi siya nanalo sa mataas na posisyon dahil wala pong tiwala sa kanya yung mga tao dahil sa pinagagawa niya pong pagbebenta ng mga ari-arian ng Maynila. Hindi po ba mga tagapanood? Tapos sasabihin niya po yan ganyan sa MTRCB na dapat lagyan ng puso. Nagkaroon din po ba siya ng puso itong si Yorme Isko sa panahon ng panunungkulan niya? Kung nagkaroon siya ng puso doon sa mga constituent niya, sa mga nasasakupan niya, bakit ang dami pong mga vendors na nagrereklamo sa kanya? Ang dami pong mga pedicab driver na nagrereklamo sa kanya.
Hindi po ba mga tagapanood, kung talagang matino siyang leader, dapat wala ka pong reklamong maririnig sa kanya at wala pong batikos na makukuha sa kanya. Po ba? Oh, ikukumpara ko po siya mga tagapanood kay Vico Soto ng Pasig City. 'Di ba? Karamihan ng bumabatikos kay Vico Soto, yung mga haters niya lang po. Pero yung mga mamamayan niya, yung nasasakupan niya po, tuwang-tuwa po sa kanya dahil bakit kanyo? Nakikinabang po at ibinibigay po ng tamang serbisyo ni Mayor Vico Soto doon sa Pasig. Malayong malayo po kay Isko Moreno mga tagapanood. Tapos ito yung sasabihin niya nalagyan ng puso. Eh siya nga hindi niya nilagyan ng puso yung public service niya nung panahon ng panunungkulan niya sa Maynila, yung pagiging mayor niya sa Maynila. 'Di ba? Dapat mga tagapanood, bago sila gumawa sana ng kasalanan, yung it's showtime, na pinagtatanggol niya, obvious naman kung bakit niya pinagtatanggol. Kasi siyempre magkakasama na sila sa isang network eh. Di sana po naisip nila. 'Di ba? Kung yung It's Showtime nga, yung mga host nga na gumawa ng mga kalokohan na dahilan na kung bakit sila na suspende, eh hindi nga gumawa ng action, hindi nga nag-public apology, hindi nga po nag-sorry. Mataas pa po ang pagtingin sa sarili, nagpaparinig at talagang akala mo untouchable. Po ba? Oo, idolo ko po ang Asila Vice Ganda mga tagapanood. Pero lagi ko po sinasabi dito sa aking channel, hindi po ko kukonsente ng kamalian. Which is nakita ko po talagang tunay na kamalian doon sa ginawa nila mga tagapanood. Talagang napakalaswa po. Napakalaswa po para sa akin mga tagapanood. Ewan ko po sa inyo pero para sa akin po mga tagapanood at doon sa mga ibang tao, nalaswan po talaga sa kanilang pinagagawa. So karapat dapat lang po nabigyan sila ng suspension. Dahil unang-una hindi rin naman po sila humingi ng pasensya agad-agad nung mangyari yung insidente na yun. Nagmataas pa po sila mga tagapanood. Sana doon pa lang naisip na po nila na kapag nasuspindi sila, na kapag nagkaroon sila ng sanction, eh madadamay po yung mga minimum wager nila, yung mga nagtatrabaho sa likod ng camera nila. Sana naisip din po nila yung mga tagapanood. Di po ba? Tapos ngayon, isisisi nila sa MTRCB ang nangyari po sa kanila. Eh sila naman tong may kagagawa ng kasalanan. At hindi lang naman po isang tao ang nagdidesisyon sa MTRCB. Marami po yan sila, mga tagapanood. Marami po yan silang magdidesisyon doon. At pag binigay na po yung final decision, pipirmahan lang po yan ang pinaka-head nila. At yun na po ang ipatutupad. Pero hindi po manggagaling sa iisang tao lang ang decision dyan, mga tagapanood. So parehas sila na naging statement ni Senbong Revilla na ang pinupunto ay yung kapakanan daw ng empleyado. Teka lang no, bakit parang kasalanan po ng MTRCB? Bakit parang sila po yung masama? Kayong ginagawa lang nila yung trabaho po nila. Hindi kasalanan ng MTRCB na masagasaan po yung mga empleyado ng It's Showtime na nagtatrabaho sa likod ng kamera. Dahil trabaho lang po ang ginagawa po nila. Dahil kung ang igigiit nitong sila Isko at Senbong Revilla ay kapakanan po ng employee ng Showtime or ABS-CBN, ABS-CBN po ang dapat nilang sabihan ito. Dahil ang ABS-CBN, matatagal na po yung employee po sa kanila. 14 years, 15 years dyan sa It's Showtime, pero hindi po nire-regular ng kumpanya po nila. So, kumpanya nga nila walang care sa kapakanan po ng employee nila, 'di ba? Eh kung tutuusin, sila po yung mas dapat may say dito. So mas malaking problema 'yon, 'di ba? Pero binabagsak po nila ito sa MTRCB, yung sisi. So bakit hindi sa ABS-CBN sabihin ang mga ganitong kataga? 'Di ba? Kung may concern itong sila Isko at itong si Senbong, dapat sa ABS-CBN po nila yan sabihin dahil sila po yung may say sa mga employee po nila. Dahil ang MTRCB, ginagawa lang po nila yung trabaho nila. So, eto pa po yung isang komento ng isang panatiko ng Tape Bulaga. Sabi niya dito, ang 12-day suspension ng It's Showtime ay hindi lang unfair kundi heartless daw. Walang puso. Alam niyo kung paano ko dinodog show ang Showtime in the past kaya hindi ko kinakampihan dito sina Vice Ganda, Ayon Perez at ang mga host, empleyadong dahilan ng issue. 12 days, kalahating buwan, nakawala ng trabaho ng mga production staff at supplier ng It's Showtime. Bawat araw ay milyon-milyon ang nawawala sa ABS-CBN na sana ay napapasahod sa kanilang mga empleyado. Suspindihin nyo si Vice, si Ayon at ang empleyadong nakita nyong lumabag. 1 buwan, 2 buwan, 1 taon.
Kaya na nila sigurong mabuhay na hindi nagtatrabaho at maghanap na lang ng ibang pagkakakitaan. Pero ang mga cameraman, writer, sales, production assistant, makeup artist, costume and props at iba pang empleyado, wag nyo silang idamay. Hindi ko may iwasang mag-isip, binabawasan ba ninyo ang kakompetensya ng EAT para umalagwa daw ang lamang ng ratings. So unang-una, mataas na talaga ang ratings ng EAT at walang nakakaungos dyan. Tapos pag-iisipan pa po ninyo na kaya ito ginagawa ng MTRCB para umalagwa yung ratings ng EAT. So wag ganon. Paano matututo ang isang show kung yung may sala lang po ang kailangang parusahan? Lahat dapat or yung buong show para lahat sila magpakita ng kahalagahan ng pagsunod. At yan ang ginagawa para matuto. Hindi lang dapat sa sarili po nila yung iisipin nila dito pag nasa live show sila, kundi kapakanan ng employee nila at ng mga manonood. Ang MTRCB, ginagawa lang po nilang trabaho nila, kaya wala silang mali dito. Yun na nga po yung mga tagapanood eh. Kung yung mother network nga ng It's Showtime, yung ABS-CBN, wala nga pong pakialam sa kanilang mga empleyado na hindi nga po nila nire-regular. Kung talagang may care po sila sa kanilang empleyado, dapat nire-regular po nila yan para makakuha po ng tamang benepisyo. Wala po nga ganun eh. Hindi po ba? Tapos yung ibang tao gusto nyo magka-concern sa kanila. Kaya nga po, sinususpindi sila para maramdaman po nila kung gaano ka dapat mag-ingat sa mga pinagagawa niyo on cam, 'di ba? Para matuto po sila ng leksyon nila. Hindi nga po sila humihingi ng kapatawaran agad-agad sa on the spot pag ginagawa nila kasalanan, kinabukasan dapat hingi ka po kaagad kapatawaran, 'di ba? Hindi naging maayos po sana lahat. Di po ba, hindi yung isisisi nila dahil feeling nila pinag-iinitan sila ng MTRCB para lumakas ang AAT. Nagkakamali po sila. Doon talagang malakas na ang AAT. Kahit magsabayan pa po sila. Tingnan mo naman, nangungulelat yung It's Showtime, nag-aagawan lang sila ng fake bulaga. Di po ba mga tagapanood? So paano masasabi na pinag-iinitan sila para mawala ng kalaban ng AAT? Kalokohan po yung mga tagapanood. Kahit nandiyan yan sila, hindi po matitinag ang AAT dahil yun po yung gusto panoorin ng tao eh. Balabas po dyan yung usapan. Ang usapan po dito yung pagkakamali at yung ginawa po nilang kalokohan na binigyan po ng suspension ngayon. Yun po yung katotohanan dyan. So yun lang po mga tagapanood, naway nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. Hanggang sa muli po, ito po ang iyong tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.